programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan. Ayan, isang magandang araw sa ating lahat mga kababayan, mga kasulid, maligayang pagbalik sa ating channel. Sa araw na ito mga kababayan, ito na po ang naudlot na tambalang Isko Moreno at VP Inday Sara noong nakalipas na 22 eleksyon mga kababayan ng presidensyal. Kung atin pong matatandaan, mayroon pong party po dyan sa Mindanao na Isko Sara po ang tumutunog dyan noon, yung unang-unang lumapag ang campaign team ni Isko Moreno noon dyan sa parting Mindanao, mga kababayan. Ano po, marami pong pagkakasimilarity. Ito po kasing Isko Moreno dito kay Tatay Digong. At dito sa video na ito, mga kababayan, matutunghayan po ninyo kung paano po magsalita ang isang Isko Moreno at gaano po kalapit ito in terms of pananalita kay Tatay Digong at yung style ng pamamahala nito at gaano ito direct to the point na diretso pasok sa masa katulad ni Pangulong Duterte. Kung kaya't mga kababayan, bilang isang supporter ni Mayor Isko noon, ayan naka-t-shirt pa tayo ng Isko niyan, ayan, naka-God first. Di ba mga kababayan, ay inaasam-asam po natin yung Isko Sara ng mga panahon na yon. Subalit, mga tayo, nabudol nga kayo diyan. Napunta nga kayo sa sa tawag nun, yung unit team, di ba? Ngayon mga kababayan, abay tambalan na naman po ito. Tambalan po, natuloy po yung tambalang Isko Moreno at VP Inday Sara. This time, VP Sara in Isko Moreno. Sa paanong paraan po mga kababayan? Baka mapapanood nyo po sa bidyong ito. Same po yung bumabanat kay VP Inday Sara at dito po kay Isko Moreno sa mga panahon na yon. Paano po ibubulgar ni Isko Moreno at paano po niyang babalatan? Naku, panoorin niyo po itong mga video mga kababayan. Tingnan niyo po itong video na to, no? Samantala, nakikita niyo po rito ang Maynila po ngayon, ang number 1, ayan Manila ranked as Southeast Asia's most dangerous city. Grabe mga kababayan. Ang tindi Maynila po ngayon. Kumusta po ba ang Maynila nung panahon bago mawala si Isko o si Isko ang nanunungkulan? Base sa inyong pagkakadinig mga kababayan, kahit hindi kayo taga Maynila, alam ko Luzon, Visayas, Mindanao, nakilala ang Maynila nung panahon ni Isko. Ano ba ang pagkakilala ninyo nung panahon ni Isko Moreno ang Maynila? At tingnan niyo po itong video mga kababayan, paano po rito binakbakan ni Yorme Isko Moreno. Tingnan nyo panoorin nyo ito. Duro-duro ako! At tigas ang ulo mo! Alam mo kung 25 anyos ako nung sinabi niya yun, may kalalagyan sa akin yun. Ihihit talaga. Kita nyo mga kababayan, dinuro-duro daw siya ng mga ito, At sabi nga ni Isko, alam nyo kung 25 anyos ako noon ay may kalalagyan sa akin 'tong mga ito. 'Di ba? Mga kababayan. So ito, paano po natin nasabi na magkatambalan po ngayon, magkatandim na po itong VP Inday Sara? Natatandaan niyo po itong pagdinig ng sa Kongreso, patuloy pong ginigipit si Vice President Inday Sara diyan mga kababayan. Ito nga pong nanggigipit, yun din ngayon yung mga tambalos-los dyan kay Mayor Isko Moreno. At dito, ibubulgar ni Mayor Isko Moreno yung kanilang mga galawan at talaga naman pahiyang-pahiya sila rito kay Mayor Isko. Panoorin muna natin, pero tingnan nyo muna ito mga kababayan kasi sa darating po na Martes, 5, ay muli na naman pong nag-imbita itong si, hindi ko alam kung sabi yung Mayor Isko, Chihuahua daw Chihuahua daw yata mga kababayan. Daw lang yun ang tawag daw. Hindi ko alam. Yung isa naman, Pastor Dila. Ang dami dyan sa Manila. Yung isa naman, Crocs naman, sabi ni Mayor Isko. Lahat ng mga ito, nandyan sa Maynila, itong tatlong ito na bumabakbak kay VP Inday Sara. Kung kaya't,
nagkakatandem po itong si BP Inday Sara at si Mayor Isko Moreno sa pamamagitan ng sinisiraan po sila kapwa ng pare-parehas lang po at iisa lang na mga grupo at mga tao. Kita nyo mga kababayan kung paano po ang galawan nila? Tingnan nyo po ha, itong imbitasyon sa kanya ni Chua. Ayan mga kababayan, basahin po natin, no? Iniimbitahan na naman pala si Vice President Inday Sara Duterte na dumalo daw dyan sa kanilang kanilang pagdinig na naman dyan at tatanungin na naman, no? At mapapansin ninyo dyan ay 2022 to 2024 na naman. Medyo malabo kasi ang aking mata mga kababayan, pero babasahin natin. Ano ho? Ito po ay Committee on Good Government and Public Accounts. Public Accountability. November 1, 2024. So November 1, ba ang sipag ang sipag. Ang sipag mga kababayan. Oo. Ngayon, alam na natin, may din na tayo kung bakit napakasisipag pala nito. Biruin mo, November 1 ha. Gumawa sila ng sulat. Ayan mga kababayan. Alam na natin, sabi ni Congressman Pulong, di ba? Gaano ba kalaki ang bayad? Magkano? Hindi namin alam. Si Congressman Pulong nakakaalam no? Hindi sinabi ni Congressman Pulong The committee will continue its deliberation of PS number 379 on the regulatory of the budget. Sabi pa rito. Utilization of the office of the Vice President asserting the power of the powers of Congress. So hindi ko na po babasahin ang buo, tayo na lang po, i-post nyo na lang po itong video na to, basahin nyo na lang po ng buo. Pero ang ano po nito mga kababayan ay iniimbitahan po si BP Inday Sara sa November 5. Ngayon na po, itong darating na Martes. Titingnan natin kung dadalo ba si BP Inday Sara kasi nga po, recycle, wala naman pong bago Ang isa lang na nakita nating bago dito mga kababayan ay ito nga pong tungkol dito sa mga sinasabing project daw po ni BP Inday Sara mga kababayan. On your testimony important. Sabi rito, confidential fund. Ayan, confidential fund pa rin ang sinasabi dito Ayan unverified claims. Ito, hearing is the utilization of your office regular and confidential funds from 2022 to 2024 including unverified claims and strategic partnership agreements in OVP's socio-economic. Mga kababayan, socio-economic ang pinag-uusapan Ibig sabihin siguro baka kasama na dito yung magnegosyo taday, di ba? Socio-economic ito program concentrated in NCR to benefit around 2 million individuals. Okay, tama? 2 million individuals ang nagbe-benefits po dito, mga kababayan. So napakarami po So ito po kine-question nila ito. Sino po ito? Honorable Joel Chua, chairperson. Yan po yung nag-iimbita dito kay Vice President Sara Duterte sa November 5. Excuse me, sorry po. Sa November 5. So darating pong Martes mga kababayan, abangan natin si BP Inday Sara. Magla-live na naman tayo niyan titingnan natin kung ano po ba yung ng mangyayari. So mga kababayan, on the top of that, yan si Chua, si Valeriano, at saka itong si Pastor Dila, mga kababayan, ay taga Maynila po yan. District 6 si Pastor Dila, si Chua naman po ay District 3 ng Manila, at si Valeriano ay District 2 ng Manila. Lahat ng ito, yung tatlong ito, ay tambalos-los dyan sa Manila. At binabanatan si Mayor Isko Moreno. At ganun din si Vice President Inday Sara Duterte. Despite na sinasabi nila, tahimik, maayos, maganda, walang korupsyon, ito ang mga records mga kababayan. Ang Manila, City of Manila sa Pilipinas, sa buong mundo, nag-number 1 na naman po. Dangerous city. Grabe kayo dyan Despite na sinasabi ninyo, napakababait ninyo, hindi ninyo kurap, kung mag-narrative kayo sa mga tambalos-los ninyo mga vlogger at mga trolls, di ba? Ito, nagluludo pa ang utang ng Pilipinas, lumudo na sa 15.89 trillion mga kababayan. Take note 2 taon pa lang mahigit si BBM na nanunungkulan sa Pilipinas. Wala pa pong 3 taon.
Si PRRD, bago ma-reach yan, yung kanyang kalaking utang mga kababayan ay tapos na po ang kanyang termino. So naka-6 na taon po si PRRD bago po ma-reach yung ganyang kalaking utang. At on the top of this statement tuloy mga kababayan, ito po ay dinaanan pa ng pandemic ang ating pamamahala ng ating Pangulong Duterte. Di ba mga kababayan? So, dito makikita nyo talaga kung gaano ka-corrupt itong namumuno ngayon sa ating bansa at kakampi po itong mga corrupt din po ng mga tambaluslos ng mga congressman, mga kababayan. At naglilitawan po ito sa mga record, no? Ituloy po natin ang sinasabi ni Mayor Isko Moreno, pagbubulgar niya po rito sa mga tambaluslos dyan sa Maynila. Duro-duro ako! At tigas ang ulo mo! Alam mo kung 25 anyos ako nung sinabi niya yun, may kalalagyan sa akin yun. Ihihit talaga. Nagkahanap buhay naman ako, okay lang. Ako naman, gusto ko mag-arti-artista kahit pa paano, may chape eh. Siyempre, sarap din ang buhay ito, nyanyangga ka lang. Pwede ba ito? Meeting kami, sila nag-request ng meeting, dalawa ng isa pang Crocs sa District 2. Kasi mukha rin buhaya yun eh. Ito ha. Yung distrito mga kababayan, isa pang Crocs, tawag na Mayor Isko ha. Tuloy. Ito itsura. Ano? Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. No. Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo. How Ayan si Chihuahua daw mga kababayan, ito si Crocs. BGC meeting po ito mga kababayan ha. Panoorin po ninyo. painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito. Nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba. Huwag lang sa'yo. Ang lupit mga kababayan, ano? Di ba nung matalo na kami sa iba, wag lang sa'yo. Oh, tingnan nyo mga kababayan, ano na naman ang humahawig dito? Saan na naman ito humahawig? Nakita nyo? Di bali nang nakipagkampihan kami sa mga MPA, ha? Wag lang sa mga Duterte or wag lang kay VP Sara. Di ba ganun lumalabas mga kababayan? Di ba magkahawig talaga itong dalawang ito? Ayun mo sa Manila, kung hindi dahil kay Isko Moreno, itong tatlong ito, itong si Abante, hindi ito na nananalo na nung Alo na tumabi eh. Ha? At saka itong si Chua. Bagong salts lang yan eh. O itong si Valeriano, yung mga kababayan, hirap na hirap manalo yan kung hindi dahil kasama ni Isko. Katunayan, landslide sa Manila, lahat ng mga katikit ni Isko nung nakaraang 2022 eleksyon. Kasama yung mga yan. O, di ba? Isko lang ang nakagawa niya sa Maynila. Talaga naman, kung tutusin naman talaga si Isko, kung hindi lang tumakbo si Isko sa pagkam presidente, mayor, wala makakatalo dyan. Bakit? Sino ba ang mga nagpaganda ng Maynila? Di ba si Isko lang? Oh, ganun din naman sa atin sa bansang Pilipinas. Sino ba ang nagandang nagawa? Di ba si PRRD? Di ba si PRRD rin yung ng mga nagtapos nitong mga MPing terorista? Di ba mga kababayan? At pinagpatuloy nga po ito ni BP Inday Sara dahil siya nga po yung naging vice chairman na nga po nito nung maupo po siya. Kaya lang, ang ginawa naman ng BBM, nagkasundo naman dito sa mga MPA. Di ba? Itong sinugundan nito ng kanyang pinsan sa Tambaluslos. Nagkasundo sila ngayon, tingnan nyo. Si Franz Castro, convicted yan. Child abuse. Ng mga bata. Si Raul, di ba? Recruiter ng mga MPA. Recruiter ng mga bata para maging MPA. Dito ngayon sila nakikipagkampi. Diba? Kaya tambalang Isko Moreno at Vice President Inday Sara Duterte, bagay na bagay talaga mga kababayan. Una, yung pinanalita ng dalawa, nahango, nahawig doon kay Pangulong Duterte. Di ba? At yung kanilang ginagawa, hawig na hawig din sa ginagawa ni Pangulong Duterte. At yung mga kalaban nila, same na same. Kalaban ni Pangulong Duterte. Napansin niyo mga kababayan? O, tuloy natin ang video.
Umpisan muna natin sa umpisa para mas makita niyo talaga para hindi niyo mapansin na parang nabibilo kayo. Okay. Duro-duro ako. At tigas ang ulo mo. Alam mo kung 25 anyos ako nung sinabi niya yun, may kalalagyan sa akin yun. Ihihit talaga. Oh, nagkahanap buhay naman ako. Okay lang. Ako naman gusto ko mag-artista kahit pa paano may chape eh. Siyempre, sarap din ng buhay ito. Nyanyangga ka lang. Pwede ba ito? Meeting kami. Sila nag-request ng meeting. Dalawa ng isa pang Crocs sa District 2. Kasi mukha rin buhaya yun eh. Ito ha. Ito itsura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito. Nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba. Huwag lang sa'yo. Nung araw, those were the days. I'm not proud of it. But the thing is, now my question is, nang binibigay ko yung number, so willing silang matalo sa iba, huwag lang sa akin, anong kasalanan ko? Grabe, di ba? Why? Grabe. O ngayon, tapos bigyan magbingi-bingihan ako sa taong bayan. Eh baka hindi na ako igalang ng taong bayan? Ngayon magpapakaawa sila. May pakakapakap pa. Totoo, nakakap nga kayo eh. Pinakakandong pa kayo rito eh. Hindi totoo. Ako naman, ano lang eh, kayo na magsiyasat sa mga nangyayaring ito. Pero for so many years, hindi nga kayo makapasok dun eh. Sa totoo lang, hirap na hirap kayo. Generally, not everyone, but generally. O now, ano mararamdaman ninyo? Inalagaan mo. Kung duro-duruin ka, para kang hindi kumain sa isang hapag. Ngayon, magsisinungaling? Betray. Who were betrayed? Pampahinga na ako, namamasyal na lang ako sa mundo. Hindi ba napansin? Nagbabayad na lang ako ng utang ko sa pamilya ko. For so many years, lumaki mga anak ko, hindi ako halos nakilala. Nakikita lang ako pagpapasok na sa eskwela, tulog pa ako. For 3 months, pandemic, ni isang araw, hindi ko inuwi ng pamilya ko. Dahil kayong pamilya ko, nag-aalala ko kung may makakain ba kayong lahat. Yung 2 milyon Manilay. Real talk lang. Totoo naman talaga yan eh. Ako bilang taga Maynila, naranasan namin yan mga kababayan, yung kahong-kahon na ayuda. Oo, marami po yung mga nag-iiyakan sa Facebook. Hindi totoo. Kahit saan kayo sumili ng mga social media, makikita ninyo, naghahanap sila ng ayuda. Pero sa Maynila, hindi po kami naghahanap dahil mismo si Isko, ang nangangasiwa niyan. Biruin mo, truck-truck, kahong-kahon na mga ayuda. At hindi namin basta-basta maubos-ubos. Bigas, mga dilata, corn whip, spaghetti, macaroni, lahat. Huwag kayong magpapalundag-lundag. Sa totoo lang. Huwag kayong aalog. Kasi ito, nagbabait-baitan na naman itong mga to. Yun ang katotohanan. Now, kung sinong nagsasabi ng totoo, hayaan ko ng tadhana ang umusga kung totoo ba yung kwento na yun. Kayo ang lumagay sa katayuan. Nagsisigaw ang tao, naghahanap ng leader na magmamalasakit sa kanya. O yung leader na alam niya nagmalasakit sa kanya, gusto niyang bumalik. Ngayon masama na yung leader na yun. Tanong, pinagkaitan ko ba sila ng pagkakataon? Hindi. Pinagdamutan ko ba sila? Hindi. Lagi silang kasama. Panay palakpak nila sa likod ko nung araw. Dinisplay pa nila sa Quirino Avenue lahat ng ginawa natin. Nung tumatakbo ko, nilanos lahat. Totoo naman yan mga kababayan, yung tinutukoy ni Mayor Isko sa Quirino Avenue. Makikita niyo po yun. Nakadisplay po doon yung mga project ni Mayor Isko sa Maynila. Pero nang malamang tumatakbo si Isko, wala na, nilanos lahat, wala na yun.
Biruin niyo mga kababayan, pinagmayabang pa nila noon. Oo. Hindi. Ba't nila dinidisplay? Hindi naman nila ginawa yun. Bakit? Para mapalapit ang damdamin ninyo sa kanila. Yun. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung ko tatalunin sila eh. Yun ang data. Yun ang data. Nalulungkot lang ako. O ngayon, ito ngayon ang gagawin. Ka-JO-JO ngayon, limasin ko. Okay. Ako, total nandito na kayo ha. Ito, papaalala ko lang. Hindi, wala naman masama siguro eh. Baka gusto lang gamitin yung pera ng gobyerno para dumami sila. Siguro, style nila yun. Okay na yun, kanya-kanyang style. Diba? In fact, yung budget, totoo yung sinasabi ni Mon, itinago nila. Itinago nila yung budget. Kala ka ba wala tayong pera, bakit may 25 billion? Grabe. Bakit lumaki pa yung budget? Bakit wala tayong gamot sa health center? Duro-duro ako. Yun lang mga kababayan, biruin nyo. Akala ba walang budget, pero walang gamot sa health center. Ang kakapal ng mga mukha nito. Hindi totoo mga kababayan. Mayroon po akong nakausap sa Maynila. Isang mama na nagpa-check up daw siya. Aba, hinahanapan pa siya ng health center ito ha. Hinahanapan pa siya ng online. Oo. Iba paano ka makakapag-pagamot sa mga health center? Kaya nga lumalapit sa health center dahil wala kang pera eh. Health center ka lang eh. Hindi ka maka-afford doon sa mga private clinics or hospitals, di ba? Aba, hanapan ka na naman ng mga online. Paano nga? Wala kang ang cellphone. Matanda ka na. Di ba? Ang lupit, mga kababayan, pero nung nalaman nila na si Yorme Isko Moreno ay tatakbo, aba, una, yung pinagmayabang nila noon, dinisplay nila lahat ng mga nagawa, mga tarpaulin nagawa ni Isko Moreno sa Maynila. Andun yung mga project ni Isko na mga pabahay, mga kondominium, at yung mga libreng paaralan o public school na napakagaganda. Ramon Magsaysay, Jose Albert, di ba? Jose Albert sa Sampaloc din yan. At yung eskwela ni Yorme Isko, yung nakalimutan ko na, basta yun sa Tondo yan, mga kababayan. Alam mo, napakarami. Pamilya Science High School, napakarami. Pati ospital, bagong ospital ng Manila. Dinisplay nila yon doon sa Quirino, yung sinasabi ni Yorme Isko Moreno, nadadaanan yun noon. Malapit sa may papuntang Osmeña Highway sa kanto. Nakadisplay yun doon, mga kababayan. Ngayon, nung malaman nila na si Yorme Isko Moreno ay touchbo, inalis nila, tinanggal na nilang, hindi mo yung katabang dos talaga. Bakit nila dinisplay yun? Para magamit nila, di ba? Para mapalapit sila sa tao. Di ba? Ang kakapal ng mga mukha. Ngayon, nang malaman nila, tinanggal. Nang malaman nila si Yorme Isko Moreno tatakbo. Di ba ganito rin ang nangyari kay BP Inday? Gamit na gamit si BP Inday noon. Di ba? Unitim sila. Itong si Marcos, pasabi-sabi pa, sabi ang sarili ko, inaano ko na best friend. Siya pang nagpipilit, best friend daw siya, BFF forever daw siya ni Inday. Tapos may mga, ang ano ngayon nabubisit nga ako doon, may mga, love team daw sila. Oo, kung ano pa nila, love team, pangit na, bagay siya doon kay Butod. Di ba? Yung sawang ito, hindi naman natin sa siyang inaano na kung love team lang din mag-uusapan. Aba, mas bagay naman yung Isko at saka itong BP Inday Sara, magparehas, maganda at gwapo. Di ba, mga kababayan? Oo, hindi naman kamukha nung isang yun. Bagay yung doon kay Kuka. Di ba, mga kababayan? O, kita nyo kung ano talaga ang similarity ng isang BP Inday Sara at Isko Moreno. Ito talaga yung dapat na nagtambal. Ito sana si Isko dapat ang namuno or naging presidente ngayon para na ituloy yung ginagawa ni Tatay Digong. Di ba? Kita nyo ha, si Isko, wala siyang sinundan. Ano bang nagawa ni Irap? Ang nagawa ni Irap, nagtapon ng basura sa Manila Bay, sabay sinalok uli. Di ba? Yun ang susundan ni Isko. Hindi niya sinundan ni Isko. Yun. Bagkos, pinaganda ang Maynila. At ito naman si Tatay Digong, pinaganda rin yung Manila Bay. Di ba? Naging Dolomite Beach, dati Dugyot Beach. Pinaka-Dugyot Beach. Ang Maynila noon, napaka-peaceful, napakaganda na ng lugar, malinis. Pero ngayon, ginawa na nilang number 1 dangerous city in the world, mga kababayan. Ayan, no? Grabe na yan. Grabe na yan, mga kababayan. At ganito na rin ang nangyari ngayon. Noon,
Yung mga adik, takot na takot. Di ba? Yung mga adik, nag-surrender. Ha? Marami po ang tumino, marami pong naayos ang pamumuhay ngayon, marami na po ang mga naglitawang mga bangag. Di ba mga kababayan? Oh. So ito, pagpatuloy pa natin si Mayor Isko. Sagot namin yan, kaya namin yung tao namin. Tanong, pagka inipit na verb nun, tutuga yun. Pag tuga nun, yun ang paalala ko. Magsipag-ingat kayo. Tanong, kung talaga yan gustong bigay, dapat nung pagkaupo pa lang nila, binigay na nila yan. Bakit ngayon lang? Tapos may indulto pa sa dulo. Tandaan ninyo, kung ikay nagneneto ng 8 net, 25 isang buwan, 6 na buwan lang yan. Ang acceptance fee, minimum, attorney di pa amin. Umamin ka na lang para madali. Acceptance fee, 50,000. Hearing fee, 2,000. Appearance fee. Affidavit, 2,000. Aabot pa kayo sa kung saan sa korte. And by the time you realize, abunado ka pa. Lugi ka pa. Yan, kunin niyo yan bilang paalala. Pero kung talaga namang, sayang din naman, at lalakasan niyo ang loob niyo, good luck naman talaga sa inyo. Pero dyan wala akong magagawa. Kaya yan, taos-pusong paalala. Pansamantalang candy, pero tandaan ninyo, ang candy natutunaw. Mabilis matunaw. Ang susunod ng tamis at kabaligtaran nito ay pait. Tama, mali? Paalala ko lang. Kaya yung mga wala pa rito, malamang yung iba naman nagsasaya. Okay lang yun. Sabi nga raw nila, Isko the Merciful. Mapagpatawad daw ako. Ay, wala namang masama magpatawad. Remember this. This is not my fight. Laban ng tao to. Dahil tao ang naghahanap ng iba eh. Hindi naman to posisyon eh. Tao mismo naghahanap. Tanungin yung mga kabarangay ninyo. Kahit ang subo ninyo. Di ba? Mag-ano na lang kayo, magsiyasat kayo ng numero sa barangay. Tanungin nyo lang. Kung may kalalagyan sila. Meron. Tan 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 Hindi, yun naman paalala ko lang. Okay, paalala ko lang yun. As a friend, as your former leader, as a matter of respect to you and gratitude sa mga tumulong sa akin. Lalo na't kayo ngayon nandito dito. Dito yata yung magsusumpahan pa tayo. Hindi na kailangan. I trust you. I trust you, sabi ni Yorme Isko Moreno doon sa kanyang mga kausap. Kitang-kita nyo naman mga kababayan kung ano po ang pagiging malasakit nitong Isko Moreno sa Maynila at ang mga Duterte sa buong Pilipinas. At itong mga ito, na mga leader natin, na mga tunay talaga na nagmalasakit sa ating bayan, ay ang pinaglalaban po ay ang mga maralita at mga mahihirap na katulad natin. Unlike dito naman po sa kanilang mga katunggali, mga kawabayan, mga tambalos-dos, nagkakaisa naman po sila. Biruin yung kakapal ng mukha, no? Dito nyo lang napansin mga kababayan. Ha? Biruin mo, tatulungan ni Yorme Isko Moreno para makarating diyan sa mga yan. Yung mga lakuna, mga kababayan, hindi na nananalang ng mayor yan.
Sa mga nakakaalam sa Maynila, sa mga taga Maynila, alam na alam ninyo yan. Yung tatay niyan, hindi nanalo ng mayor kahit ilang beses pong tumakbo. Si Hanny Lacuna, mga kababayan, hanggang vice mayor lang po yan. Na-interview ko nga yan eh. Na-interview ko nga yan si Mayor Hanny, nung kapapanalo lang yan. Tingnan nyo, panoorin nyo sa aking video dito. Matagal na yun eh, nung 2022 pa yung video na yun. Exclusive kong na-interview yan. At ang sabi pa niya, sabi ko, oh, Mayor, na ikaw ang ikaw yung nakaputol ng, sabi niya, sumpa. Siya mismo nagsabi, may sumpa sila dyan. Oo, hindi ako mga kababayan. Siya yung may sabi, siya, sumpa sa kanila. Pero sino yung nagpatid ng sumpa na to? Mayor Isko Moreno. Tapos ngayon, sasabihin nyo, walang utang na loob. Aba, tingnan nyo ang Mayor Isko Moreno na yan. Nag-isa lang, no? Na nanungkulan dyan sa Maynila. Pero kayo, kayo, mga Lacuna, may kapatid ni Mayor Lacuna, andyan. Dalawang kapatid niya yata, asawa niya nandyan. Lahat nandyan sila. Oo, natulungan ni Mayor Isko. Si Isko, wala. Diba? Tapos ngayon, sasabihin nyo, si Isko pang walang utang na loob. O kung sa inyong sariling in your own, hindi naman kayo mananalo eh. Parang katulad din to mga kababayan dito sa mga Marcos. Nanalo ba sila? Pagka Vice President, talo siya ni Leni Robredo. Sa tingin niyo mga kababayan, kung hindi to sinamahan ni VP Inday Sara, mananalo? Nunca, never, marireplay yan, talo uli yan ni Leni Robredo at malamang talaga si Leni Robredo pa rin ang nanalo noon. Baka pag nagkataon mga kababayan, si Isko na ang mananalo noon kung hindi sinuportahan ni VP Inday yan. O kasi ayon sa mga survey noon, mawala man silang dalawa, yung Leni at saka BBM, pupunta kay Isko. Kaya Isko talaga sana ang mananalo noon. Kaso nga lang, dahil nga sa marami po ang supporters ng mga DDS, marami po ang mga nagmahal kay Tatay Digong dahil minahal ni Tatay Digong ang taong bayan. Ang nangyari, ito ngayon, napunta kay BBM lahat ang solid support ng Inday Sara at ng Tatay Digong. Yan po yun mga kababayan. Kitang-kita na po ang pagkasimilarity ng dalawang ito, pananalita at ang kanilang ginagawa mga kababayan. Kaya dapat po nating suportahan ang Isko, Sara, hindi po dahil sa kanilang pagkatao, kundi yung kanilang ginawa para sa ating bayan. Mga kababayan, maraming salamat. Ano po ang inyong reaction or ano po ang inyong komento sa video ito? Pakisulat, paki-comment po dyan sa comment section sa baba. Atin pong pag-uusapan yan. At sa mga hindi pa po nakapag-like, mag-like na po kayo at mag-share na rin po ng ating video. Lalo na sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe din po kayo sa BMR channel. Maraming salamat. Ingat po tayo lahat. At syempre, as always, Pilipinas. God first po mga kababayan. Bye-bye!